Sa isang liblib na bayan na napapalibutan ng makakapal na kagubatan at matataas na bundok, may isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Tinatawag nila itong gubat ng malalim na hininga. Ayon sa mga matatanda sa baryo, hindi ordinaryong kagubatan ang lugar na iyon. Doon daw naninirahan ang mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao, mga diwata, engkanto, at mga bantay ng kalikasan na matagal nang nagbabantay sa lupain. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa kagubatang iyon. May nagsasabing may mga ilaw na lumulutang sa gabi. May nagsasabing may mga tinig na naririnig kapag tahimik ang paligid. Ngunit higit sa lahat, may babala ang mga matatanda. Kapag pumasok ka sa gubat na iyon, siguraduhin mong malinis ang puso mo. Dahil hindi lahat ng nilalang doon ay mapagpatawad. Ngunit may isang gabi na may taong napadpad sa kagubatan. Isang tao na walang balak pumasok doon, ngunit itinulak ng kapalaran. Ang kanyang pangalan ay Sergio Alvarado, isang sundalo. Si Sergio ay isang lalaking nasa 30 taong gulang, matangkad, matipuno at sanay sa hirap ng buhay. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya sa probinsya, kung saan bata pa lamang ay natutunan na niyang magtrabaho at lumaban sa hamon ng buhay. Sumali siya sa hukbo, hindi lamang para sa karangalan, kundi para makatulong sa kanyang pamilya. Sa loob ng maraming taon, nasanay siya sa disiplina, sa panganib, at sa mga labanang hindi palaging malinaw kung sino ang tama at mali. Ngunit sa gabing iyon, wala siyang laban na hinahanap. Siya ay tumatakbo para mabuhay. Madilim ang paligid habang tumatakbo si Sergio sa kagubatan. Ang kanyang uniforme ay punit-punit at ang kanyang kaliwang balikat ay may sugat na patuloy na dumudugo. Halos hindi na siya makahinga sa pagod. Sa likod niya ay ang malayong ingay ng mga putok at sigawan. Hindi niya alam kung ilan sa kanilang grupo ang nakaligtas. Ang alam lamang niya ay nagkawatak-watak sila nang biglang sumiklab ang labanan sa bundok. Napilitan siyang tumakbo papalayo sa direksyon ng kagubatan. Hindi niya alam na yon ang gubat na kinatatakutan ng mga tao sa baryo. Huminto si Sergio sandali habang sumasandal sa isang malaking puno. Ramdam niya ang hapdi ng kanyang sugat. Hindi ako pwedeng huminto, mahina niyang bulong sa sarili. Ngunit kahit gaano katapang ang isang sundalo, may hangganan din ang katawan. Unti-unting bumibigat ang kanyang paningin. Sa paligid niya, tila mas lalong dumilim ang kagubatan. Ang mga puno ay tila mas matangkad at ang hangin ay may kakaibang lamig. May narinig siyang mahina na parang hangin, ngunit hindi iyon hangin. Parang bulong. Napapikit si Sergio sandali. Iniisip na baka guni-guni lamang iyon dahil sa pagod at pagkawala ng dugo. Ngunit nang muli siyang dumilat, may napansin siyang kakaiba. Sa di kalayuan, may malamlam na liwanag sa pagitan ng mga puno. Hindi iyon ilaw ng tao. Hindi iyon sulo. Hindi rin iyon ilaw ng sasakyan. Parang liwanag na lumulutang. Unti-unting gumalaw ang liwanag papalapit sa kanya. Sinubukan ni Sergio na tumayo ng tuwid. Kahit sugatan, nanatili ang kanyang likas na pagiging sundalo. Handang harapin ang anumang panganib. Kung sino ka man, lumabas ka. Mahina ngunit matatag niyang sabi. Ngunit ang sumagot ay katahimikan. Pagkatapos ay biglang may lumitaw mula sa likod ng liwanag. Isang lalaki. Ngunit hindi siya ordinaryong lalaki. Ang kanyang balat ay maputi na tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mahaba ang kanyang buhok na tila kulay pilak. Ang kanyang mga mata ay kakaiba, parang may sariling liwanag. Nakasuot siya ng kasuotang tila hinabi mula sa dahon at manipis na hibla ng liwanag. Napatigil si Sergio. Sa lahat ng naranasan niya bilang sundalo, mga putukan, laban at panganib, hindi niya inaasahan na makakakita siya ng ganitong nilalang. Hindi ka dapat nandito, sabi ng estranghero sa kalmadong tinig. Malalim ang kanyang boses ngunit may kakaibang himig. Tinitigan siya ni Sergio. Kung hindi ako dapat nandito, sagot niya habang hirap huminga. Wala rin akong balak manatili.
Napatingin ang estranghero sa sugat ng sundalo. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi galit, hindi rin takot, kundi parang pag-aalala. Malala ang sugat mo, sabi nito. Sinubukan ni Sergio na tumayo ng tuwid, ngunit halos bumigay ang kanyang tuhod. Sanay ako sa sugat, sagot niya. Ngunit bago pa siya makagalaw, bigla siyang nawalan ng balanse. Babagsak na sana siya sa lupa, ngunit hindi siya tumama sa lupa. May humawak sa kanya, ang estrangherong lalaki. Doon napansin ni Sergio ang isang bagay na mas kakaiba pa. Malamig ang kamay nito, ngunit hindi tulad ng malamig na kamay ng patay. Parang malamig na tubig mula sa bukal. Hindi ka abot ng umaga kung pababayaan kita, sabi ng estranghero. Pilit na tumingin si Sergio sa kanya. Bakit mo ako tutulungan? Tanong niya. Tahimik sandali ang estranghero. Pagkatapos ay nagsalita siya. Dahil kahit sundalo ka, sabi niya, nararamdaman kong hindi madilim ang puso mo. Unti-unting nagdidilim ang paningin ni Sergio. Isa pa, dagdag ng estranghero. Matagal na akong naghihintay ng isang taong tulad mo. Bago pa makapagtanong si Sergio kung ano ang ibig sabihin nito, tuluyan na siyang nawalan ng malay. At sa gabing iyon, sa loob ng kagubatang kinatatakutan ng mga tao, nagsimula ang isang kwento na matagal nang itinakda ng kapalaran. Mabagal na nagbalik ang ulirat ni Sergio Alvarado. Ang una niyang naramdaman ay ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. Hindi iyon ang karaniwang lamig ng gabi sa kagubatan. May kakaibang gaan sa hangin, parang may dalang amoy ng sariwang dahon at malinis na tubig mula sa bukal. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa una ay malabo ang kanyang paningin. Ang mga anino ng mga puno ay tila sumasayaw sa paligid. Ngunit habang lumilinaw ang kanyang paningin, napansin niyang wala na siya sa lugar kung saan siya bumagsak. Nakasilong siya sa loob ng isang kuweba. Ngunit hindi ito pangkaraniwang kuweba. Ang mga pader nito ay kumikislap na tila may maliliit na kristal na nakabaon sa bato. Ang liwanag na nagmumula sa mga iyon ay nagbibigay ng banayad na ilaw sa buong paligid. Hindi maliwanag, ngunit sapat upang makita ang bawat detalye sa loob. Napansin din ni Sergio na nakahiga siya sa isang patag na bato na natatakpan ng makapal na dahon at malambot na damo. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang katawan. Agad niyang naramdaman ang sakit sa kanyang balikat. Ngunit hindi na ito kasing tindi ng dati. Napatingin siya sa kanyang sugat. Ang kanyang uniforme ay maingat na ginupit sa bahaging iyon. At ang sugat ay nakabalot sa mga dahon na may kakaibang kulay, parang pilak na berde. Bahagyang namangha si Sergio. Gumising ka na pala. Bigla siyang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Sa bungad ng kuweba ay nakatayo ang lalaking nakita niya bago siya mawalan ng malay. Ang estranghero. Ngunit ngayon, mas malinaw na niyang nakikita ang anyo nito. Ang lalaki ay matangkad at may kakaibang tindig na parang hindi nababagay sa karaniwang tao. Ang kanyang mahahabang buhok ay kumikislap sa liwanag ng mga kristal at ang kanyang mga mata ay tila may sariling liwanag na kulay asul. Tahimik siyang nakatayo habang hawak ang isang maliit na sisidlan na tila yari sa kahoy. Lumapit ito kay Sergio. Subukan mong huwag gumalaw ng bigla, sabi nito sa mahinahong tinig. Inabot niya ang sisidlan sa sundalo. Uminom ka. Nag-alinlangan si Sergio sandali. Bilang sundalo, sanay siyang mag-ingat sa mga hindi kilalang tao. Ngunit naalala niya ang nangyari bago siya mawalan ng malay. Kung gusto siyang patayin ng nilalang na ito, matagal na sana niyang nagawa. Kinuha niya ang sisidlan at dahan-dahang uminom. Ang laman nito ay parang tubig, ngunit may kakaibang lasa. Malamig ito at tila nagbibigay ng lakas sa kanyang katawan habang dumadaloy sa kanyang lalamunan. Pagkatapos niyang uminom, napansin niyang mas gumaan ang pakiramdam niya. Anong klaseng tubig ito? Tanong niya. Umupo ang estranghero sa isang bato sa tapat niya. Hindi iyon karaniwang tubig, sagot nito.
Tubig iyon mula sa bukal na binabantayan ng gubat. Tahimik sandali si Sergio habang pinag-aaralan ng lalaki sa kanyang harapan. Pagkatapos ay direkta niyang tinanong ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanyang isip. Sino ka? Hindi agad sumagot ang estranghero. Sa halip ay tumingin muna ito sa labas ng kuweba kung saan makikita ang madilim na kagubatan. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang tingin kay Sergio. Ako si Aurelian, sabi niya. Iyan ang pangalang ginagamit ko kapag nakikipag-usap sa mga tao. Napatigil si Sergio. Ibig mong sabihin, hindi ka tao? Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Aurelian. Hindi. Tahimik ang paligid ng kuweba habang unti-unting nauunawaan ni Sergio ang sitwasyon. Kung ganoon, sabi niya habang diretsong tingin sa nilalang. Ano ka? Hindi nag-atubiling sumagot si Aurelian. Ako ay isa sa mga engkanto na nagbabantay sa kagubatang ito. Ang mga salitang iyon ay parang biglang nagpabigat sa hangin ng kuweba. Kung ibang tao ang nakarinig nito, marahil ay matatakot o magdududa. Ngunit si Sergio ay matagal nang nasanay sa mga bagay na mahirap paniwalaan. Sa digmaan, maraming bagay ang nangyayari na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Tinitigan niya si Aurelian. Kung engkanto ka, sabi niya, bakit mo ako iniligtas? Sandaling natahimik si Aurelian. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad papalapit sa bungad ng kuweba. Mula roon ay matatanaw ang malawak na kagubatan na natatakpan ng manipis na hamog. Dahil matagal ka nang pinagmamasdan ng gubat, sagot niya. Napakunot ang noo ni Sergio. Pinagmamasdan? Tumango si Aurelian. Hindi mo alam, ngunit ilang beses ka nang napadpad sa hangganan ng kagubatang ito sa mga nakaraang taon. Nagtaka si Sergio. Bilang sundalo, madalas siyang napapadala sa iba't ibang lugar. Ngunit hindi niya maalala kung kailan siya napunta sa lugar na ito noon. Bakit ako? Tanong niya. Huminga ng malalim si Aurelian bago sumagot. Dahil kakaiba ang puso mo. Hindi agad nagsalita si Sergio. Sanay siyang makarinig ng iba't ibang uri ng papuri at paninisi sa kanyang buhay bilang sundalo. Ngunit hindi pa siya nakarinig ng ganitong klasing paliwanag. Maraming sundalo ang dumaan sa kagubatang ito, patuloy ni Aurelian. Ngunit karamihan sa kanila ay may dalang galit, takot o kasakiman. Unti-unti siyang lumingon kay Sergio. Ngunit ikaw, kahit nasanay ka sa digmaan, hindi pa rin nawawala ang awa sa puso mo. Tahimik ang sundalo habang pinoproseso ang mga salitang iyon. Hindi niya alam kung paano ito nalaman ng nilalang na ito. Hindi mo ako kilala, sabi niya sa wakas. Mas matagal na kitang kilala kaysa sa iniisip mo, sagot ni Aurelian. Sandaling natahimik ang kuweba. Pagkatapos ay napansin ni Sergio ang isang bagay. Sa labas ng kuweba, may mga maliit na liwanag na lumulutang sa hangin. Parang mga alitap-tap, ngunit mas maliwanag. Mga bantay ng gubat, sabi ni Aurelian habang sinusundan ng kanyang tingin. Hindi sila lalapit kung may masamang tao dito. Napabuntong hininga si Sergio. Kung totoo lahat ng sinasabi mo, sabi niya, mukhang napunta nga ako sa kakaibang lugar. Ngumiti si Aurelian. Higit pa sa kakaiba. Pagkatapos ay naging seryoso ang kanyang mukha. Ngunit may mas malaking problema. Napatingin si Sergio sa kanya. Anong problema? Saglit na tumahimik si Aurelian bago sumagot. Hindi ka lang ang pumasok sa kagubatang ito ngayong gabi. Napakunot ang noo ni Sergio. Ibig mong sabihin, tumango si Aurelian. May mga taong sumusunod sa iyo. Unti-unting bumigat ang hangin sa loob ng kuweba. Tahimik ang loob ng kuweba matapos magsalita si Aurelian. Nanatiling nakaupo si Sergio habang pinagmamasdan ang mukha ng engkanto. Ramdam niya sa tinig nito na hindi biro ang sinasabi. May mga sumusunod sa akin? Tanong niya sa wakas. Tumango si Aurelian. Hindi lamang sumusunod, sagot nito.
Hinahanap ka nila. Napahawak si Sergio sa kanyang sugatang balikat. Kahit humupa na ang sakit, malinaw sa kanya na hindi pa siya handang lumaban kung sakaling abutan sila ng mga kaaway. Sino sila? Tanong niya. Lumapit si Aurelian sa bungad ng kuweba at tumingin sa madilim na kagubatan. Parang may pinakikinggan siya na hindi maririnig ng karaniwang tao. Mga taong sanay sa pagpasok sa mga lugar na ipinagbabawal, sagot niya. Mga taong hindi natatakot sa mga nilalang na hindi nila nauunawaan. Napakunot ang noo ni Sergio. Mga sundalo rin ba? Umiling si Aurelian. Hindi. Sandali siyang tumahimik bago muling nagsalita. Mas mapanganib sila. Sa labas ng kuweba, marahang gumagalaw ang hangin sa pagitan ng mga puno. Ang mga maliit na ilaw na lumulutang kanina ay tila naglaho. Napansin iyon ni Sergio. Bakit nawala ang mga ilaw? Umalis sila, sagot ni Aurelian. Kapag may paparating na panganib, ang mga bantay ng gubat ang unang nakakaalam. Napatayo si Sergio kahit bahagyang nanghina ang kanyang katawan. Kung ganoon, kailangan kong umalis dito. Biglang lumingon si Aurelian. Hindi ka makakalayo sa kondisyon mo. Mas mabuti na iyon kaysa madamay ka, sagot ni Sergio. Tahimik na pinagmasdan siya ni Aurelian. Sa loob ng ilang sandali, tila pinag-aaralan nito ang pagkatao ng sundalo. Hindi mo pa rin naiintindihan, sabi niya sa wakas. Hindi lamang ikaw ang hinahanap nila. Napahinto si Sergio. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang lumapit si Aurelian. Hinahanap din nila ang gubat. Mas lalong naguluhan si Sergio. Bakit nila hahanapin ang kagubatan? Sumagot si Aurelian sa mahinang tinig. Dahil may mga lihim dito na matagal nang gustong makuha ng mga tao. Tahimik sandali ang paligid. Pagkatapos ay lumabas si Aurelian mula sa kuweba. Sundin mo ako, sabi niya. Bagamat hindi pa ganap na malakas ang katawan ni Sergio, tumayo siya at dahan-dahang sumunod. Sa labas ng kuweba, mas malinaw na ngayon ang kagubatan. Ang buwan ay nakasilip sa pagitan ng mga ulap at ang maputlang liwanag nito ay bumabagsak sa mga puno. Ngunit may kakaibang katahimikan sa paligid. Walang kuliglig. Walang ibon. Walang galaw ng mga hayop. Parang ang buong kagubatan ay nakikinig. Naglakad si Aurelian sa isang makitid na landas sa pagitan ng mga puno. Sinusundan siya ni Sergio habang pinipilit na huwag ipakita ang sakit sa kanyang balikat. Matapos ang ilang minuto ng paglalakad, huminto si Aurelian sa isang maliit na clearing. Sa gitna nito ay may isang malaking bato na tila matagal nang nakatayo roon. Ngunit hindi iyon karaniwang bato. Sa ibabaw nito ay may mga ukit na simbolo na kumikislap sa liwanag ng buwan. Lumapit si Sergio. Ano ito? Isang lumang tanda, sagot ni Aurelian. Ito ang isa sa mga hangganan sa pagitan ng mundo ng tao at ng aming mundo. Napatingin si Sergio sa mga simbolo. Hindi niya maintindihan ang mga ukit, ngunit may kakaibang pakiramdam habang tinitingnan niya ang mga iyon, parang may kapangyarihang nakatago sa loob ng bato. Matagal nang alam ng ilang tao ang tungkol sa mga hangganang ito, paliwanag ni Aurelian. Sa loob ng maraming taon, sinubukan nilang hanapin ang daan papunta sa aming mundo. Napatingin si Sergio sa kanya. Bakit? Kapangyarihan. Maikli ngunit mabigat ang sagot. May mga bagay sa aming mundo na hindi matatagpuan sa mundo ng tao, patuloy ni Aurelian. Mga bagay na kayang magpagaling ng sakit, magbigay ng lakas, o magbigay ng kapangyarihan. Napabuntong hininga si Sergio. Kung ganoon, may mga taong gustong kunin iyon. Tumango si Aurelian. Maraming taon na silang naghahanap. Biglang tumigil si Aurelian sa pagsasalita. Nakataas ang kanyang ulo, parang may narinig siya. Ano iyon? Tanong ni Sergio. Hindi agad sumagot ang engkanto. Sa halip ay nakatingin lamang ito sa madilim na bahagi ng kagubatan. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita.
Nandito na sila. Napahigpit ang hawak ni Sergio sa kanyang sarili habang sinusubukang tumingin sa direksyon na tinuturo ni Aurelian. Sa pagitan ng mga puno, may mga aninong gumagalaw. 1, 2, 3. Unti-unting lumalabas ang mga tao mula sa dilim. Nakasuot sila ng maitim na kasuotan at bawat isa ay may dalang sandata. Ngunit hindi iyon ang pinakanakakatakot. Ang kanilang mga mata ay tila walang emosyon. Parang hindi sila ordinaryong tao. Mahinang nagsalita si Sergio. Hindi ko sila kilala. Ngunit si Aurelian ay nanatiling nakatingin sa mga papalapit na anino. Hindi mo man sila kilala, sabi niya, kilala ka nila. Huminto ang mga lalaki, ilang hakbang ang layo. Ang isa sa kanila ay lumapit ng kaunti. Pagkatapos ay nagsalita sa malamig na tinig. Sundalo. Direkta ang tingin nito kay Sergio. Sa wakas, nahanap ka rin namin. Unti-unting bumigat ang hangin sa kagubatan. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang labanan na hindi lamang para sa buhay ng isang sundalo, kundi para sa lihim ng isang mundo na matagal nang nakatago sa mata ng mga tao. Ang katahimikan ng kagubatan ay biglang naging mabigat. Nakatayo si Sergio sa tabi ni Aurelian habang ang mga lalaking nakasuot ng maiitim na kasuotan ay dahan-dahang lumalapit mula sa pagitan ng mga puno. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang tumatama sa kanilang mga mukha, ngunit nananatiling malamig at walang emosyon ang kanilang mga mata. Ang lalaking nasa unahan ay tila ang pinuno ng grupo. Huminto siya ilang hakbang mula kina Sergio at Aurelian. Sinipat niya ang buong paligid, tila sinusuri ang bawat detalye ng lugar. Pagkatapos ay nagsalita siya. Sundalo, sabi niya kay Sergio. Hindi mo akalaing aabot ka sa lugar na ito, hindi ba? Tahimik si Sergio. Kahit sugatan, nanatili siyang tuwid at matatag ang tindig. Sanay siyang harapin ang mga ganitong sitwasyon. Kung hinahanap ninyo ako, sagot niya, nandito na ako. Ngunit hindi siya tinitigan ng pinuno ng mga lalaki ng matagal. Sa halip ay lumipat ang tingin nito kay Aurelian at doon nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kaya pala, sabi niya, parang may napagtanto. Ito pala ang binabantayan ninyo. Hindi nagsalita si Aurelian, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagliwanag ng bahagya. Aalis kayo sa kagubatang ito, sabi ng engkanto sa kalmadong tinig. Ngunit ang pinuno ng mga lalaki ay bahagyang natawa. Matagal na naming hinahanap ang lugar na ito, sagot niya. Hindi kami aalis ng walang dala. Naramdaman ni Sergio ang tensyon na bumabalot sa paligid. Ang hangin ay tila naging mas mabigat. Hindi ninyo naiintindihan ang lugar na ito, sabi ni Aurelian. Hindi ito para sa inyo. Ngunit hindi na nakinig ang mga lalaki. Sa isang iglap, sabay-sabay nilang inilabas ang kanilang mga sandata. Ang ilan ay may baril. Ang iba ay may mahabang kutsilyo na kumikislap sa liwanag ng buwan. Agad na kumilos si Sergio. Kahit sugatan, ang kanyang mga reflex bilang sundalo ay nanatiling matalas. Hinila niya si Aurelian papalayo sa direksyon ng mga baril habang sumisigaw ang isa sa mga lalaki. Kunin ang sundalo! Sumabog ang unang putok. Ang bala ay tumama sa puno sa likod nila. Ngunit sa sandaling iyon, ay nangyaring hindi inaasahan. Biglang kumislap ang hangin sa paligid ni Aurelian. Ang mga dahon sa lupa ay tila sabay-sabay na gumalaw, parang may hangin na biglang dumaan. Ngunit wala namang malakas na ihip. Ang mga bala na pinaputok ng mga lalaki ay tila napalihis. Ang iba ay tumama sa mga puno. Ang iba ay bumagsak sa lupa. Napahinto ang mga lalaki. Ano ito? Bulong ng isa sa kanila. Nakatayo ngayon si Aurelian sa gitna ng clearing. Ang kanyang mga mata ay maliwanag na tila kumikislap sa dilim. Unti-unting gumalaw ang mga sanga ng puno sa paligid nila. Hindi iyon natural na galaw. Parang may sariling buhay ang kagubatan.
Napaatras ang isa sa mga lalaki. Hindi ito normal, sabi niya. Ngunit ang pinuno ng grupo ay nanatiling matatag. Walang umatras utos niya. Isang nilalang lang iyan. Naramdaman ni Sergio na may kakaibang enerhiya sa paligid nila. Ngayon niya lamang tunay na nakita ang kapangyarihan ng nilalang na nasa tabi niya. Lumapit siya kay Aurelian. Hindi ka nila titigilan, sabi niya. Tahimik ang engkanto sandali. Alam ko, sagot niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga puno sa paligid. At saka siya nagsalita, hindi sa mga tao, kundi sa kagubatan. Gumising kayo, mahina niyang sabi. Sa loob ng ilang sandali, walang nangyari. Ngunit pagkatapos, unti-unting gumalaw ang mga ugat ng puno sa lupa. Ang mga sanga ay dahan-dahang yumuko. Ang mga dahon ay nagsimulang mag-ingay kahit walang hangin. Napatingin ang mga lalaki sa paligid nila. Anong nangyayari dito? Biglang may ugat ng puno na sumulpot mula sa lupa at pumulupot sa paa ng isa sa mga lalaki. Napabagsak siya. Kasunod nito ay isa pang ugat na humarang sa daanan ng iba. Ang kagubatan mismo ang tila kumikilos laban sa kanila. Umatras! Sigaw ng isa. Ngunit huli na. Ang mga sanga ng puno ay parang mga braso na gumagalaw sa dilim. Ang lupa ay tila buhay. Nakatayo si Sergio habang pinapanood ang nangyayari. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi sila papatayin ng gubat, sabi ni Aurelian sa mahinang tinig. Ngunit hindi rin sila papayagang manatili. Ang pinuno ng mga lalaki ay mabilis na umatras habang pilit na kumakawala sa gumagalaw na mga ugat. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, lumingon siya kay Sergio. At sa pagkakataong iyon, malinaw na nakita ng sundalo ang kanyang mukha. At doon siya nagulat. Kilalang kilala niya ang lalaking iyon. Isa itong opisyal mula sa isang lihim na unit ng militar na minsan na niyang nakasama sa isang operasyon. Mahina siyang nagsalita. Colonel Ramirez, narinig iyon ng lalaki. Tumigil siya sandali at ngumiti. Kaya pala ikaw, sabi ng colonel. Mas lalo kitang kailangan ngayon, sundalo. Pagkatapos ay mabilis siyang umatras kasama ang natitirang mga tauhan. Unti-unti silang nilamon ng dilim ng kagubatan. Muling bumalik ang katahimikan. Ang mga ugat at sanga ng puno ay dahan-dahang bumalik sa kanilang dating anyo. Parang walang nangyari. Ngunit alam ni Sergio na hindi iyon ang katapusan. Huminga siya ng malalim. Aurelian, sabi niya, hindi lang sila basta naghahanap ng kagubatan. Tumingin sa kanya ang engkanto. Hinahanap nila ako. Tahimik sandali si Aurelian. Pagkatapos ay nagsalita siya sa mabigat na tinig. Kung ganoon, mas malaki ang dahilan kung bakit ka dinala ng kapalaran dito. Sa malayong bahagi ng kagubatan, isang kuwago ang lumipad sa dilim. At sa gabing iyon, parehong alam ni na Sergio at Aurelian na nagsisimula pa lamang ang tunay na panganib. Muling bumalik ang katahimikan sa kagubatan matapos umatras ang mga lalaking pinamumunuan ni Colonel Ramirez. Ang liwanag ng buwan ay nanatiling nakasilip sa pagitan ng mga sanga ng puno. Ngunit sa pagkakataong ito, parang mas mabigat ang hangin sa paligid. Nakatayo si Sergio sa gitna ng clearing habang nakatingin sa direksyong tinakbuhan ng mga lalaki. Matagal siyang hindi nagsalita. Sa kanyang isip ay bumabalik ang alaala ng mukha ng kolonel. Ang lalaking minsan niyang tinuring na isang mahusay na pinuno sa hukbo. Hindi niya inaasahang muli silang magkikita sa ganitong paraan. Lumapit si Aurelian sa kanya. Kilala mo ang lalaking iyon, sabi ng engkanto. Hindi iyon tanong. Pahayag iyon. Huminga ng malalim si Sergio bago sumagot. Oo, sabi niya. Isa siyang opisyal sa isang espesyal na unit ng militar. Napatingin si Aurelian sa kanya. Hindi sila mukhang ordinaryong sundalo. Umiling si Sergio. Hindi sila ordinaryong sundalo.
Sandali siyang tumahimik, tila nag-iisip kung dapat ba niyang sabihin ang lahat. Ngunit sa sitwasyon nila ngayon, alam niyang wala nang saysay ang pagtatago ng katotohanan. May isang unit sa militar, paliwanag niya, na hindi alam ng karamihan. Ang trabaho nila ay mag-imbestiga ng mga bagay na hindi maipaliwanag ng agham. Bahagyang kumunot ang noo ni Aurelian. Mga bagay na tulad namin. Tumango si Sergio. Hindi ko alam ang lahat tungkol sa kanila, sabi niya. Pero alam kong matagal na silang naghahanap ng mga kwento tungkol sa mga engkanto, diwata at iba pang nilalang ng kalikasan. Tahimik sandali si Aurelian habang nakatingin sa kagubatan. Kung ganoon, sabi niya, matagal na nilang alam na may ibang mundo na umiiral. Oo, sagot ni Sergio. Ngunit karamihan sa mga tao sa mundo ng tao ay naniniwala na alamat lamang iyon. Ang problema, dagdag niya, may ilang taong gustong patunayan na totoo ito. Lumakad si Aurelian papunta sa malaking batong may mga ukit. Dahan-dahan niyang hinaplos ang isa sa mga simbolo. Ang ukit ay bahagyang kumislap. Kung makapasok ang mga taong iyon sa aming mundo, sabi niya, magbabago ang balanse. Lumapit si Sergio. Ano ang mangyayari? Tumingin si Aurelian sa kanya. Hindi lahat ng nilalang sa aming mundo ay kasing mapayapa ng iniisip ng mga tao. Sandaling natahimik ang sundalo. Kung mabuksan ang hangganan, patuloy ng engkanto, hindi lamang kami ang malalagay sa panganib, pati ang inyong mundo. Ang mga salitang iyon ay bumigat sa hangin. Tahimik na tumingin si Sergio sa paligid ng kagubatan. Ngayon ay mas malinaw sa kanya kung gaano kahalaga ang lugar na ito. Colonel Ramirez, sabi niya, hindi iyon ang klaseng taong susuko. Napatingin si Aurelian sa kanya. Gaano siya kapanganib? Nag-isip sandali si Sergio bago sumagot. Isa siya sa pinakamatalinong opisyal na nakilala ko. Kung naniniwala siyang may kapangyarihan sa kagubatang ito, gagawin niya ang lahat para makuha iyon. Tahimik na tumango si Aurelian. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa gilid ng clearing kung saan makikita ang mas malalim na bahagi ng kagubatan. Kung ganoon, sabi niya, kailangan nating mauna sa kanila. Napatingin si Sergio. Saang lugar? Huminga ng malalim ang engkanto. Sa puso ng kagubatan. Napakunot ang noo ni Sergio. Ano ang nasa loob noon? Sandali munang tumahimik si Aurelian. Pagkatapos ay sinabi niya ang bagay na lalong nagpalalim sa misteryo. May isang bagay na matagal nang binabantayan ng mga engkanto. Isang bagay na hindi dapat mapasakamay ng mga tao. Naramdaman ni Sergio na muling bumibigat ang sitwasyon. Ano iyon? Tumingin si Aurelian diretso sa kanyang mga mata. Ang bato ng liwanag. Ang pangalan pa lamang ay may kakaibang bigat. Isa itong sinaunang bagay, paliwanag ni Aurelian. Mas matanda pa kaysa sa karamihan ng mga kagubatan sa mundong ito. Ang kapangyarihan nito ang nagpapanatili ng balanse sa pagitan ng aming mundo at ng mundo ng tao. Napaisip si Sergio. Kung makuha iyon ng kolonel, tumango si Aurelian. Maaari niyang buksan ang daan sa pagitan ng dalawang mundo. Tahimik ang paligid habang unti-unting nauunawaan ni Sergio ang kabuuan ng sitwasyon. Hindi lamang pala siya hinahabol dahil sa isang misyon o operasyon. Nadawit siya sa isang bagay na mas malaki pa kaysa sa digmaan ng mga tao. Huminga siya ng malalim. Kung ganoon, sabi niya, kailangan nating makarating sa bato ng liwanag bago sila. Tumango si Aurelian. Hindi magiging madali ang paglalakbay. Bakit? Dahil hindi lamang mga tao ang nagbabantay sa puso ng kagubatan. Bahagyang kumunot ang noo ni Sergio. Ano pa? Tahimik na sumagot ang engkanto. Mga sinaunang nilalang. Napatingin si Sergio sa mas madilim na bahagi ng kagubatan. Ang mga puno roon ay tila mas matataas at mas siksik.
parang may lihim na nagtatago sa loob ng kadiliman. Pagkatapos ay muling nagsalita si Aurelian. Magpahinga ka muna. Sa pagsikat ng araw, magsisimula tayo sa paglalakbay. Tumango si Sergio. Alam niyang hindi na siya maaaring umatras sa laban na ito. Hindi na lamang ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa dalawang mundo na maaaring magbanggaan kung mapunta sa maling kamay ang kapangyarihan ng kagubatan. At sa malayong bahagi ng kagubatan, sa ilalim ng makakapal na puno, may mga matang nagmamasid sa dilim. Hindi tao. At hindi rin engkanto. Dahan-dahang sumilip ang unang liwanag ng umaga sa pagitan ng mga sanga ng puno. Ang hamog ay nakalatag sa lupa ng kagubatan at ang malamig na hangin ng bukang liwayway ay gumagalaw sa mga dahon. Unti-unting nagising ang kagubatan mula sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng kuweba, muling nagising si Sergio Alvarado. Sa sandaling iminulat niya ang kanyang mga mata, agad niyang naalala ang mga nangyari noong nakaraang gabi. Ang pag-atake ng mga tauhan ni Colonel Ramirez, ang kapangyarihan ni Aurelian at ang lihim ng bato ng liwanag. Dahan-dahan siyang umupo. Ang kanyang sugat ay hindi na kasing sakit ng dati. Ang mga dahong ibinalot ni Aurelian dito ay tila may kakaibang kakayahan na nagpapabilis ng paghilom. Nang tumingin siya sa bungad ng kuweba, nakita niya si Aurelian na nakatayo sa labas. Tahimik itong nakatanaw sa kagubatan. Lumapit si Sergio. "Matagal ka nang gising?" tanong niya. Hindi lumingon si Aurelian. "Hindi ako natulog," sagot niya. Napansin ni Sergio ang bahagyang pag-aalala sa boses ng engkanto. "May nararamdaman ka ba?" tanong niya. Tumango si Aurelian. "May gumagalaw sa loob ng kagubatan." Lumapit si Sergio at tumingin sa direksyong tinitingnan ng engkanto. Ang kagubatan ay mukhang normal. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa hangin, parang may nagmamasid mula sa malayo. "Colonel Ramirez?" tanong ng sundalo. Umiling si Aurelian. "Hindi. Mas matanda pa kaysa sa kanila." Napakunot ang noo ni Sergio. "Isa sa mga bantay ng kagubatan," dagdag ni Aurelian. Tahimik silang dalawa sandali. Pagkatapos ay nagsalita muli ang engkanto. "Kailangan na nating umalis." Hindi na nagtanong si Sergio. Alam niyang wala ng oras para mag-aksaya. Lumabas sila sa kuweba at nagsimulang maglakad patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Habang lumalakad sila, napansin ni Sergio na nagbabago ang paligid. Mas tumataas ang mga puno. Mas nagiging makapal ang mga ugat na lumalabas mula sa lupa. Ang liwanag ng araw ay halos hindi na makapasok sa siksik na dahon sa itaas. "Hindi pa ako nakakapunta sa ganitong bahagi ng kagubatan," sabi ni Sergio. "Kaunti lamang ang nakakarating dito," sagot ni Aurelian. "Mas kaunti ang nakakabalik." Nagpatuloy sila sa paglalakad ng ilang oras. Habang mas lumalalim sila sa kagubatan, mas lumalakas ang pakiramdam ni Sergio na parang may sumusunod sa kanila. May ilang pagkakataon na parang may aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Ngunit sa tuwing lilingon siya, wala naman siyang makikita. "May nakatingin sa atin," mahina niyang sabi. Hindi nagulat si Aurelian. "Alam ko." "Bakit hindi siya nagpapakita?" tanong ni Sergio. Tumigil sa paglalakad ang engkanto. "Dahil sinusubukan niyang malaman kung sino ka." Napahinto si Sergio. "Hindi niya ako kilala?" "Hindi ka kabilang sa mundong ito," sagot ni Aurelian. Tinitimbang ka niya. Tahimik sandali ang paligid. Pagkatapos ay biglang nagbago ang hangin. Isang malakas na ihip ang dumaan sa kagubatan. Ang mga dahon ay biglang nag-ingay. Ang mga sanga ng puno ay gumalaw na parang may paparating na bagyo. "Aurelian," sabi ni Sergio. "May paparating." Hindi na sumagot ang engkanto. Sa halip ay tumingin ito sa unahan. Sa pagitan ng mga puno, may isang napakalaking anino na dahan-dahang gumagalaw. Unti-unti itong lumabas sa liwanag. At nang makita iyon ni Sergio, napahinto siya.
Ang nilalang ay halos kasing taas ng 2 tao. Ang katawan nito ay tila gawas balat ng puno at makakapal na ugat. Ang mga braso nito ay parang mahahabang sanga at ang mga mata nito ay kumikislap na parang maliliit na apoy sa loob ng kahoy. Napahigpit ang hawak ni Sergio sa kanyang sarili. Ano? Iyon? Mahina ngunit malinaw ang sagot ni Aurelian. Siya ang unang bantay ng kagubatan. Humakbang ang nilalang palapit sa kanila. Sa bawat hakbang nito, bahagyang nanginginig ang lupa. Pagkatapos ay nagsalita ito. Ang boses nito ay parang nagmumula sa loob ng lupa at puno. Mortal? Direkta nitong tinitigan si Sergio. Bakit ka pumasok sa lugar na hindi para sa iyo? Ramdam ni Sergio ang bigat ng presensya ng nilalang. Ngunit hindi siya umatras. Sanay siyang harapin ang takot. Ako ay dumaan lamang dito, sagot niya. Ngunit ngayon kailangan kong makarating sa puso ng kagubatan. Ang mga mata ng nilalang ay kumislap. Walang mortal na pinapayagang makarating doon. Lumapit si Aurelian. Siya ay kasama ko, sabi ng engkanto. Saglit na tumingin ang nilalang kay Aurelian. Alam ko kung sino ka, sagot nito. Ngunit hindi siya. Tahimik ang paligid. Pagkatapos ay muling nagsalita ang bantay. Kung nais mong ipagpatuloy ang paglalakbay, bahagyang yumuko ang napakalaking nilalang. Patunayan mong karapat-dapat ka. Napakunot ang noo ni Sergio. Paano? Dahan-dahang itinaas ng nilalang ang isa nitong braso na parang sanga ng puno. Ang lupa sa harap nila ay biglang nagbukas. Isang malaking hukay ang lumitaw. Mula sa loob nito ay may gumagalaw na anino. Harapin mo ang nilalang ng lupa, sabi ng bantay. Kung mabubuhay ka, papayagan kitang dumaan. Tahimik ang kagubatan. Ang mga dahon ay halos hindi gumagalaw. Si Sergio ay tumingin kay Aurelian. Ang engkanto ay hindi nagsalita. Ngunit tumango ito. Ibig sabihin ay kailangan niyang gawin iyon. Huminga ng malalim ang sundalo. Pagkatapos ay humakbang siya papunta sa gilid ng hukay. Mula sa loob ng kadiliman, may mabigat na ungol na unti-unting lumalabas. At sa sandaling iyon, alam ni Sergio na haharap siya sa unang tunay na pagsubok sa loob ng kagubatang ito. Ang hukay sa gitna ng kagubatan ay tila walang hanggan ang lalim. Nakatayo si Sergio sa gilid nito habang unti-unting umaakyat ang mabigat na ungol mula sa loob ng kadiliman. Ang hangin sa paligid ay naging malamig at ang lupa ay bahagyang nanginginig sa bawat galaw ng nilalang na nasa ilalim. Hindi siya gumalaw. Bilang sundalo, natutunan niyang manatiling kalmado kahit sa harap ng panganib. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam niyang hindi ito ordinaryong laban. Sa kanyang likuran ay nakatayo si Aurelian, tahimik na nagmamasid. Sa harapan naman nila ay ang napakalaking bantay ng kagubatan na tila gawa sa puno at bato. Mortal, muling nagsalita ang bantay. Kung umatras ka ngayon, hindi ka mapapahamak. Tahimik si Sergio habang nakating sa kadiliman ng hukay. Pagkatapos ay umiling siya. Kung aatras ako, sagot niya, hindi ko mapipigilan ang mga taong gustong sirain ang kagubatan. Sandaling natahimik ang bantay. Pagkatapos ay sinabi nito ang mga salitang tila nagmumula sa mismong lupa. Kung ganoon, tanggapin mo ang pagsubok. Sa sandaling iyon may isang napakalaking anino ang biglang gumalaw mula sa loob ng hukay. Unti-unti itong umaakyat. Lumakas ang ugong ng lupa. Ang mga maliliit na bato ay gumulong sa gilid ng hukay habang ang nilalang ay dahan-dahang lumilitaw sa liwanag. Napalunok si Sergio. Ang nilalang ay tila ginawa mula sa lupa at putik na pinagsama-sama. Ang katawan nito ay malaki at matibay, parang isang higanting nilalang na hinulma mula sa lupa ng kagubatan. Ang mga mata nito ay kumikislap na kulay kahel tulad ng mga baga sa ilalim ng abo. Nang tuluyan itong makaakyat mula sa hukay, umalingaw-ngaw ang mabigat nitong ungol.
Napaatras si Sergio ng isang hakbang. Ang nilalang ay halos doble ng kanyang taas. Ang mga braso nito ay parang malalaking tipak ng bato at lupa. "Mortal," sabi ng bantay. "Harapin mo ang anak ng lupa." Tahimik na huminga si Sergio. Wala siyang baril. Wala siyang dalang sandata. Ang tanging mayroon siya ay ang kanyang karanasan bilang sundalo at ang kanyang lakas ng loob. Humakbang ang nilalang. Ang lupa ay bahagyang yumanig. Sa isang iglap, mabilis itong sumugod. Agad na gumalaw si Sergio. Lumihis siya sa gilid habang ang malaking kamao ng nilalang ay tumama sa lupa kung saan siya nakatayo kanina. Sumabog ang lupa sa lakas ng tama. Napagmasdan ni Sergio ang galaw ng nilalang. Mabigat, malakas, ngunit hindi mabilis. Muling sumugod ang nilalang. Sa pagkakataong ito, hinawakan ni Sergio ang isang makapal na sanga ng puno sa lupa at ginamit iyon bilang sandata. Tinamaan niya ang braso ng nilalang. Ngunit parang bato lamang ang tinamaan niya. Hindi man lang ito nasaktan. Sa halip ay mas lalo itong nagalit. Muling sumugod ang nilalang at muntik nang tamaan si Sergio ng isa pang malakas na hampas. Napaatras siya habang hinahabol ang kanyang hininga. Sa gilid ng clearing, tahimik na pinapanood ni Aurelian ang laban. Hindi siya nakikialam. Dahil alam niyang ito ang pagsubok ni Sergio. Samantala, napansin ng sundalo ang isang bagay. Sa tuwing gagalaw ang nilalang, may mga bahagi ng katawan nito na bahagyang nagkakalas. Parang mga piraso ng lupa na hindi ganap na matibay. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Naghintay siya. Muling sumugod ang nilalang. Sa pagkakataong iyon, hindi siya umiwas kaagad. Hinintay niya ang tamang sandali. Nang itaas ng nilalang ang malaking braso nito, mabilis siyang sumugod sa harap at tinamaan ang bahagi ng katawan nito kung saan nagkakalas ang lupa. Sa lakas ng kanyang suntok at tulak ng sanga, may isang tipak ng lupa ang kumalas sa katawan ng nilalang. Umungol ito. Nakita ni Sergio ang pagkakataon. Muli siyang umatake sa parehong bahagi. Unti-unting nagkakalas ang katawan ng nilalang habang patuloy siyang umiiwas sa mabibigat na hampas nito. Hindi niya kailangang talunin ito sa lakas. Kailangan lamang niyang sirain ang balanse nito. Sa huling pagkakataon, sumugod ang nilalang ng buong lakas. Ngunit sa halip na umatras, mabilis na gumalaw si Sergio sa gilid nito at itinulak ang katawan nito sa bahaging pinakahina. Sa bigat ng sarili nitong katawan, nawalan ng balanse ang nilalang. Bumagsak ito sa lupa. Ang katawan nitong gawa sa putik at bato ay unti-unting naghiwalay. Ang mga piraso ng lupa ay bumalik sa mismong lupa ng kagubatan. Muling bumalik ang katahimikan. Ang hukay ay dahan-dahang nagsara. Nakatayo si Sergio habang mabigat ang kanyang paghinga. Unti-unting lumapit ang bantay ng kagubatan. Tiningnan nito ang lugar kung saan bumagsak ang nilalang. Pagkatapos ay tumingin ito kay Sergio. "Mortal," sabi nito. "Hindi ka gumamit ng galit. Hindi ka gumamit ng takot. Sandali itong tumahimik. Ginamit mo ang iyong isip. Bahagyang yumuko ang napakalaking nilalang. Pinapayagan kitang dumaan." Lumapit si Aurelian kay Sergio. May bahagyang paggalang sa kanyang mga mata. "Hindi lahat ng mortal ay kayang lampasan ang pagsubok na iyon," sabi niya. Huminga ng malalim si Sergio. "Hindi ko alam kung mananalo ako," sagot niya. Ngunit tumango ang bantay ng kagubatan. Ang kagubatan ay pumili na. Dahan-dahang gumalaw ang mga puno sa harapan nila. Ang mga sanga ay naghiwalay na parang nagbubukas ng isang landas. Isang bagong daan ang lumitaw patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Tumingin si Aurelian sa landas na iyon. Malapit na tayo sa puso ng kagubatan. Ngunit bago sila makalakad, muling nagsalita ang bantay. "Mag-ingat kayo." Napalingon sila.
Hindi lamang kayo ang papunta roon. Muling bumigat ang hangin sa kagubatan. At sa malayong bahagi ng kagubatan, ang mga tauhan ni Colonel Ramirez ay papalapit na rin sa parehong direksyon. Matapos magbukas ang landas sa kagubatan, nagsimulang maglakad sina Sergio at Aurelian patungo sa mas malalim na bahagi ng gubat. Ang mga puno roon ay tila mas matanda kaysa sa mga nakita nila kanina. Ang mga ugat ay makakapal at nakausli sa lupa na parang mga ugat ng isang sinaunang mundo. Habang naglalakad sila, napansin ni Sergio na halos wala ng liwanag ng araw na tumatago sa itaas. Ang mga dahon ay sobrang siksik na tila tinatakpan ng kalangitan. Parang ibang lugar na ito, sabi niya. Tumango si Aurelian. Hindi na ito karaniwang bahagi ng kagubatan. Malapit na tayo sa hangganan ng mga sinaunang bantay. Nagpatuloy sila sa paglalakad ng tahimik. Ang bawat hakbang nila ay marahang dumadagundong sa malambot na lupa na natatakpan ng mga nalaglag na dahon. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Sergio ang isang kakaibang bagay sa unahan. Sa pagitan ng mga puno ay may nakatayong mga bato. Malalaki ang mga iyon at tila maingat na inayos sa isang bilog. Ang ibabaw ng bawat bato ay may mga ukit na simbolo na bahagyang kumikislap kahit mahina ang liwanag sa paligid. Huminto si Sergio. Aurelian, sabi niya habang nakatingin sa mga bato. Ano ang lugar na ito? Lumapit ang engkanto. Nang makita niya ang mga bato, naging seryoso ang kanyang mukha. Ito ay isang sinaunang dambana, sagot niya. Matagal na itong umiiral bago pa dumating ang karamihan sa mga tao sa mundong ito. Lumapit si Sergio sa isa sa mga bato. Hinaplos niya ang ukit sa ibabaw nito. Ang simbolo ay tila gumalaw ng bahagya sa ilalim ng kanyang daliri. Ano ang ginagawa ng lugar na ito? Tanong niya. Tahimik sandali si Aurelian bago sumagot. Ito ang isa sa mga lugar na nagpoprotekta sa landas papunta sa bato ng liwanag. Napatingin si Sergio sa paligid. Kung ganoon, nangangahulugan na malapit na talaga sila sa puso ng kagubatan. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Ang hangin sa paligid ng dambana ay tila hindi gumagalaw. Walang ingay ng mga ibon. Walang galaw ng mga dahon. Parang may naghihintay. May mali, sabi niya. Tumango si Aurelian. Ramdam ko rin. Sa sandaling iyon, may mahinang tunog na narinig mula sa kabilang bahagi ng kagubatan. Parang may taong naglalakad sa mga tuyong dahon. Agad na naging alerto si Sergio. Tahimik siyang yumuko at tumingin sa pagitan ng mga puno. At doon niya nakita ang mga anino. Hindi isa. Hindi dalawa. Kundi marami. Unti-unting lumalabas mula sa pagitan ng mga puno ang mga tauhan ni Colonel Ramirez. Ang ilan sa kanila ay may dalang mga kagamitan na tila ginagamit sa paghahanap ng enerhiya o kakaibang bagay. Ang iba naman ay may hawak na baril. Lumabas ang kolonel mula sa gitna ng grupo. Ang kanyang mukha ay may bahagyang ngiti habang pinagmamasdan ang lugar. Sa wakas, sabi niya, ang dambanang matagal na naming hinahanap. Napahigpit ang panga ni Sergio. Aurelian, mahina niyang sabi. Nahanap na nila tayo. Ngunit tila hindi nagulat ang engkanto. Sa halip ay tahimik siyang tumingin sa paligid ng dambana. Hindi nila naiintindihan kung nasaan sila, sagot niya. Samantala, naglakad si Colonel Ramirez papalapit sa bilog ng mga bato. Ang kanyang mga tauhan ay maingat na nakapalibot sa kanya. Napakaganda, sabi ng Colonel habang sinusuri ang mga ukit sa bato. Ang enerhiya dito ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Isa sa kanyang mga tauhan ang nagsalita. Sir, may 2 tao sa kabilang bahagi ng dambana. Huminto si Ramirez. Dahan-dahan siyang lumingon. At nakita niya sina Sergio at Aurelian. Ang kanyang ngiti ay lumawak. Sergio, sabi niya. Alam kong hindi ka basta mawawala. Hindi sumagot si Sergio. Tahimik lamang siyang nakatayo habang nakatingin sa dating opisyal. Lumapit ng kaunti si Ramirez. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang lugar na ito?
Tanong niya. Walang sagot si Sergio. Ngunit nagpatuloy ang colonel. Ang mga alamat tungkol sa mga engkanto ay hindi lamang kwento. Totoong may kapangyarihan sa kagubatang ito. Napatingin siya kay Aurelian. At mukhang isa sa kanila ang nasa tabi mo. Tahimik ang engkanto. Ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas maliwanag. Hindi kayo dapat narito, sabi ni Aurelian. Ngunit tumawa lamang si Ramirez. Napakatagal na naming hinahanap ang daan papunta sa inyong mundo. Hindi na kami aalis. Pagkatapos ay iniangat niya ang kanyang kamay. Agad na itinok ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga baril. Ngunit bago pa sila makakilos, biglang nagliwanag ang mga ukit sa mga bato ng dambana. Ang lupa sa ilalim nila ay bahagyang umuga. Napatingin ang mga tauhan ng colonel sa paligid. Sir, may nangyayari. Ang mga simbolo sa mga bato ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag. Ang hangin ay biglang umikot sa gitna ng bilog ng dambana. Tumingin si Aurelian sa mga bato. At nagsimula na, sabi niya. Napakunot ang noo ni Sergio. Ano ang nagsimula? Tahimik na sumagot ang engkanto. Ang paggising ng susunod na bantay. Sa gitna ng bilog ng mga bato, ang lupa ay biglang bumukas. At mula sa loob ng sinaunang dambana, may isang nilalang na unti-unting bumabangon. Hindi ito gawa sa lupa tulad ng nauna nilang hinarap. Mas matanda, mas makapangyarihan, at ang presensya nito ay agad nagdulot ng takot sa buong kagubatan. Ang mga tauhan ni Colonel Ramirez ay biglang napaatras. Sir, ano iyon? Tahimik ang colonel habang nakatitig sa lumilitaw na nilalang. At sa unang pagkakataon, ang kanyang mukha ay nawalan ng kumpiyansa. Ang lupa sa gitna ng sinaunang dambana ay patuloy na bumubuka. Ang hangin sa paligid ay biglang umikot na parang may malakas na puwersang nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Ang mga ukit sa mga bato ay kumikislap ng mas maliwanag. At ang liwanag nito ay naglalabas ng kakaibang enerhiya sa buong kagubatan. Unti-unting umaangat mula sa loob ng lupa ang nilalang. Hindi ito katulad ng unang bantay na kanilang nakita. Ang katawan nito ay tila yari sa makinis na bato na may mga guhit ng kumikislap na liwanag na dumadaloy sa buong anyo nito. Ang mga mata nito ay maliwanag na parang dalawang bituin sa gitna ng kadiliman. Nang tuluyan itong tumayo, napagtanto ng lahat kung gaano ito kalaki. Halos kasing taas ito ng mga punong nakapaligid sa dambana. Ang presensya nito ay agad nagdulot ng katahimikan sa buong kagubatan. Walang gumalaw. Maging ang mga tauhan ni Colonel Ramirez ay napaatras ng ilang hakbang. Isa sa kanila ang nagsalita sa nanginginig na tinig. Sir, hindi ito bahagi ng plano. Ngunit hindi sumagot ang colonel. Nakatitig lamang siya sa nilalang na parang sinusuri ito. Samantala, si Sergio ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Aurelian. Aurelian, mahina niyang sabi, "Iyan ba ang bantay na sinabi mo?" Tumango ang engkanto. Isa sa mga pinakamatandang bantay ng kagubatan. Siya ang tagapangalaga ng dambanang ito. Sa gitna ng bilog ng mga bato, ang nilalang ay dahan-dahang gumalaw. Ang bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa lupa. Pagkatapos ay nagsalita ito. Ang boses nito ay malalim at parang nagmumula sa kailaliman ng mga bundok. Mga anak ng tao. Ang mga tauhan ni Ramirez ay napatingin sa isa't isa. Ang ilan ay tila nagdadalawang isip kung lalaban o tatakbo. Bakit ninyo ginambala ang banal na lugar na ito? Patuloy ng bantay. Tahimik ang paligid. Pagkatapos ay humakbang si Colonel Ramirez. Sa kabila ng presensya ng napakalaking nilalang, hindi siya umatras. Sa halip ay nagsalita siya ng matatag. Hindi kami dumating dito para sirain ang lugar na ito, sabi niya. Dumating kami para hanapin ang kapangyarihan na matagal nang nakatago rito. Ang mga mata ng bantay ay bahagyang nagliwanag. Ang kapangyarihan ng kagubatan ay hindi para sa inyong mga kamay. Ngunit ngumiti lamang si Ramirez.
Lahat ng kapangyarihan ay maaaring gamitin ng mga taong marunong. Sa likod niya, ang ilan sa kanyang mga tauhan ay naghanda ng kanilang mga baril. Napansin niyon ni Sergio. Ramirez! Sigaw niya. Napalingon ang colonel. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Hindi mo naiintindihan ang nilalaro mo, sabi ni Sergio. Ngunit ang colonel ay bahagyang natawa. Hindi mo pa rin naiintindihan ang mundo, sundalo, sagot niya. Ang kapangyarihan ang nagdidikta kung sino ang mananaig. Pagkatapos ay nagutos siya. Buksan ang apoy. Sa isang iglap, sabay-sabay na nagpaputok ang ilan sa kanyang mga tauhan. Ang mga bala ay tumama sa katawan ng bantay. Ngunit walang nangyari. Ang mga bala ay parang maliliit na bato lamang na tumama sa matigas na pader. Unti-unting nagliwanag ang mga guhit ng enerhiya sa katawan ng bantay. Ang hangin ay biglang lumakas. Umalis kayo sa lugar na ito, sabi ng bantay sa mabigat na tinig. Ngunit huli na. Biglang itinaas ng bantay ang kanyang napakalaking braso. Sa isang iglap, ang lupa sa paligid ng dambana ay umuga ng malakas. Ang mga ugat ng puno ay sumulpot mula sa lupa at pumalibot sa mga tauhan ni Ramirez. Ang ilan sa kanila ay nabuwal. Ang iba ay napaatras sa takot. Sir! Sigaw ng isa. Hindi natin ito kayang kalabanin. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Sergio na lumapit si Ramirez sa isa sa mga bato ng dambana. May inilabas itong maliit na aparato mula sa kanyang bag. Kung hindi ko makuha ang kapangyarihan, bulong ng kolonel, sisiguraduhin kong walang makakagamit nito. Napansin niyon ni Sergio. Aurelian! Agad silang tumakbo papunta sa kolonel. Ngunit bago pa sila makarating, na-activate na ni Ramirez ang aparato. Ang mga ukit sa mga bato ay biglang nagliwanag ng sobrang lakas. Ang hangin ay tila nagkaroon ng malakas na puwersa na umiikot sa gitna ng dambana. Ang bantay ay biglang tumingin sa colonel. Ano ang ginawa mo? Ngunit huli na. Ang enerhiya ng dambana ay nagsimulang maging hindi matatag. Ang lupa ay muling umuga. Ang mga bato ay naglabas ng mas malakas na liwanag. Napatingin si Aurelian sa paligid. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi niya lang ginising ang bantay, sabi niya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Sergio. Sumagot ang engkanto sa mabigat na tinig. Binuksan niya ang landas papunta sa puso ng kagubatan. Sa gitna ng dambana, ang liwanag ay biglang naging parang isang pintuan na umiikot sa hangin. Ang enerhiya nito ay napakalakas. Maging ang bantay ay napaatras. Samantala, ang mga tauhan ni Ramirez ay nagkagulo habang sinusubukang lumayo. Ngunit si Colonel Ramirez ay nakatayo lamang habang pinagmamasdan ang nangyayari. Ang kanyang mga mata ay puno ng kakaibang pananabik. At ngayon, sabi niya ng mahina, malalaman natin kung ano ang tunay na kapangyarihan ng kagubatan. Sa sandaling iyon, may isang malakas na alon ng enerhiya ang lumabas mula sa liwanag. Tinamaan nito ang buong lugar. At sa loob ng isang iglap, nawala sina Sergio, Aurelian at si Colonel Ramirez mula sa dambana. Sa loob ng isang iglap, ang buong mundo ay tila naglaho. Naramdaman ni Sergio ang malakas na puwersa na tila humihila sa kanyang katawan. Parang umiikot ang hangin sa kanyang paligid habang ang liwanag mula sa dambana ay lumalamon sa kanyang paningin. Pagkatapos, biglang naging tahimik ang lahat. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang bagay na napansin niya ay ang liwanag. Hindi ito tulad ng liwanag ng araw o buwan. Ito ay isang banayad ngunit napakalakas na liwanag na tila nagmumula sa mismong lupa at hangin. Unti-unti siyang tumayo. Ang lugar na kanyang kinaroroonan ay hindi na kagaya ng kagubatang dinaanan nila. Ang mga puno dito ay napakalalaki, mas matangkad kaysa sa anumang puno na nakita niya sa kanyang buong buhay. Ang kanilang mga sanga ay kumikislap
na tila may sariling enerhiya. Ang lupa ay natatakpan ng malambot na damo na may bahagyang liwanag. At sa gitna ng lahat, may isang malaking bato na nakalutang sa ibabaw ng lupa. Ang bato ay kumikislap sa kulay ginto at pilak. Parang isang bituin na bumagsak sa mundo. Napahinto si Sergio. Ang bato ng liwanag, bulong niya. Sa kanyang likuran ay narinig niya ang isang pamilyar na boses. Tama ka. Lumingon siya. Si Aurelian ay nakatayo sa ilang hakbang sa likod niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang habang nakatingin sa kumikislap na bato. Ito ang puso ng kagubatan, sabi ng engkanto. Dito nanggagaling ang balanse ng aming mundo. Tahimik na pinagmasdan ni Sergio ang lugar. Ang hangin ay tila puno ng kapayapaan. Ngunit alam niyang hindi sila nag-iisa. At tama nga siya. May isa pang boses na biglang nagsalita mula sa kabilang bahagi ng liwanag. Napakaganda. Dahan-dahang lumitaw si Colonel Ramirez mula sa likod ng isang malaking puno. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bato ng liwanag. Parang isang taong nakakita ng kayamanang matagal na niyang hinahanap. Hindi ako nagkamali, sabi niya. Talagang may kapangyarihan dito na kayang baguhin ang mundo. Mahigpit na tumingin si Sergio sa kanya. Ramirez, tigilan mo na ito. Ngunit hindi siya pinansin ng Colonel. Sa halip ay dahan-dahan siyang lumapit sa lumulutang na bato. Alam mo ba kung ano ang nakikita ko? Tanong niya. Walang sumagot. Ngunit nagpatuloy siya. Nakikita ko ang isang mundo kung saan wala ng digmaan dahil ang mga may kapangyarihan ang magtatakda ng kaayusan. Tumingin siya kay Sergio. At ako ang magiging isa sa kanila. Hindi ka naghahanap ng kapayapaan, sagot ni Sergio. Kapangyarihan ang gusto mo. Bahagyang ngumiti si Ramirez. Hindi ba pareho lang iyon? Sa sandaling iyon, nagsimulang magliwanag ng mas malakas ang bato ng liwanag. Napatingin si Aurelian dito. Hindi ka nito papayagan, sabi ng engkanto. Ngunit hindi na nakinig si Ramirez. Iniabot niya ang kanyang kamay patungo sa bato. Sa sandaling mahawakan niya ito, isang napakalakas na alon ng enerhiya ang biglang sumabog mula sa bato ng liwanag. Napaatras si Ramirez. Ang liwanag ay naging mas maliwanag. Parang sinusuri ng bato ang taong nagtangkang kunin ito. Hindi posible, bulong ng kolonel. Lumakas ang enerhiya. Ang hangin sa paligid ay tila naging mabigat. Lumapit si Sergio. Ramirez, hindi para sa atin ang kapangyarihang iyon. Ngunit matigas ang ulo ng kolonel. Muli niyang hinawakan ang bato. Sa pagkakataong iyon, ang liwanag ay naging mas matindi. Isang malakas na puwersa ang biglang tumama sa kanya. Napabagsak siya sa lupa. Ang bato ng liwanag ay naglabas ng isang huling alon ng enerhiya. Ang hangin ay muling umikot sa buong lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang humina ang liwanag. Tahimik ang paligid. Nakatayo si Sergio habang nakatingin sa colonel na nakahiga sa lupa. Unti-unting gumalaw si Ramirez. Ngunit ang kanyang mukha ay puno na ng pagkatalo. Hindi niya kayang kunin ang kapangyarihan ng bato. Lumapit si Aurelian sa bato ng liwanag. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa hangin sa harap nito. Unti-unting bumalik sa normal ang liwanag ng bato. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sergio. Pinili ka ng kagubatan, sabi niya. Napakunot ang noo ni Sergio. Ako? Tumango si Aurelian. Hindi dahil ikaw ang pinakamalakas, kundi dahil pinili mong ipagtanggol ang kagubatan kahit hindi ito bahagi ng iyong mundo. Tahimik si Sergio. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ay nagsalita muli si Aurelian. Ngunit ang lugar na ito ay hindi para sa mga tao. Unti-unting nagsimulang magliwanag muli ang hangin sa paligid nila. Panahon na para bumalik kayo sa inyong mundo. Napatingin si Sergio sa engkanto.
Magkikita pa ba tayo ulit? Ngumiti ng bahagya si Aurelian. Kung tatawagin ka muli ng kagubatan. Ang liwanag ay muling bumalot sa paligid. Unti-unting naglaho ang lugar. At nang muling iminulat ni Sergio ang kanyang mga mata. Nasa gilid na siya ng kagubatan kung saan nagsimula ang lahat. Ang araw ay sumisikat na sa silangan. Tahimik ang kagubatan. Parang walang nangyari. Ngunit alam ni Sergio na ang lahat ng kanyang nakita ay totoo. At sa malalim na bahagi ng kagubatan, ang mga engkanto ay patuloy na nagbabantay sa lihi ng kanilang mundo. Habang ang bato ng liwanag ay patuloy na nagbibigay ng balanse sa pagitan ng dalawang daigdig. Wakas,